Legacy in Disguise. Kabanata 21. Sa malamig at mabagsik na tinig, inutusan ni Adrian Laurent ang kanyang mga tauhan, kalad ka rin ang 5 basurang yan. Nang mailapit na ang 5 sa kanyang harapan, tumingin siya sa kanila na parang mga daga sa bitag, at mariing winika, ngayon, iniligtas ko kayong 5. Pero tandaan ninyo ito, kapag may isa man sa inyo ang naglakas loob na ibunyag kahit kapiraso ng nangyari ngayong gabi, lilipulin ko ang buong pamilya niya. Naiintindihan ba ninyo? Parang tinamaan ng kidlat, sabay-sabay na tumango ang 5. Nanginginig ang mga tuhod, nangingisay sa takot. Isang milagro na nga ang makaligtas sa kamay ni Adrian Laurent. Sino pa ba ang uulit sa pagkakamali? Nang makita niyang ganap ng durog ang kanilang mga loob, tumango siya, bahagyang ngumiti, at lumapit kina Chloe at sa ama ni Carlos Belfoyle. Kung niloko ninyo ang kaibigan ko, madiin niyang sabi, magbabayad kayo ng kapalit. Tumulim ang kanyang mga mata. Bukas, ilipat ninyo ang pangalan ng restaurant sa pangalan ng kaibigan ko. At pagkatapos, umalis kayo rito, kasama ang anak ninyong babae. Wala nang balikan. Naiintindihan ba ninyo? Hindi na halos makapagsalita si Carlos Belfoyle. Nanginginig na tumango, pawis na pawis sa malamig na hangin. Na naintindihan ko po, bukas pa lang, aalis na kami. Pagkatapos ay lumingon si Adrian sa ama ni Pascal Renard, kay Augustus Renard, na noon ay namumutla na. Ang anak mong si Pascal ay ikinulong at halos patayin ang kapatid ko. Bukas, magbayad ka ng 2 milyong piso bilang kabayaran sa lahat ng ginawa niya. Napakurap si Augustus, pero hindi niya magawang tumanggi. Kahit 1 sentimong kulang, ituturing kong pagtanggi. Naiintindihan mo ba ako? Nagmamadaling sumagot si Augustus, opo. Tatawagan ko po kayo bukas, Mr. Laurent. Tumango si Adrian, saka tumingin sa mga tauhan ni Dante Morel. Ibasura na ang mga yan. Agad namang kumilos ang grupo, brutal, walang sinayang na segundo, habang hinihila ang 5 lalaking halos wala ng lakas lumaban. Pagkatapos, tumingin si Adrian kay Max Roche at magaan ang tono, pero tagos pa rin sa buto. Max, mahusay ang trabaho mo ngayon. Napangiti si Max, at mabilis na yumuko. Mr. Laurent, tungkulin ko lang po iyon. Padadalhan kita ng 2 milyon sa account mo, ani Adrian, parang wala lang iyon sa kanya. Gantimpala para sa mahusay mong serbisyo. Nabigla si Max. Nanlaki ang mata at parang hindi makapaniwala. Maraming salamat po, Mr. Laurent. Hindi siya sanay sa ganitong gantimpala. Kahit kay Dante Morel, hindi siya binibigyan ng ganyang kabayaran. Agad nagpadala ng mensahe si Adrian kay Lucas Durand, humihiling ng tulong sa paglipat ng pera. Makaraan lang ang 1 minuto, pumasok na ang salapi sa account ni Max. Napatalo nito sa saya, paulit-ulit na yumuko kay Adrian, parang alipin na nagpasalamat sa kanyang hari. Lumingon si Adrian kay Dante Morel. Mr. Dante Morel, huwag niyong maliitin ang 2 milyong iyon. Nagmadaling sumagot si Dante, sabik na sabik, Mr. Adrian, karangalan ko po na tumulong sa inyo. Tumango si Adrian. Tandaan mo to, aalalahanan ko ang pabor mo. Baka isang araw, bigyan kita ng pagkakataong umangat. At sa isang iglap, lumuhad si Dante Morel, parang nawala ng lakas ang kanyang tuhod. Yumuko siya hanggang halos dumaikit sa sahig ang noo. Salamat po. Salamat. Gagawin ko po ang lahat, para lang mapanatili ang inyong tiwala. Hindi pera ang habol ni Dante. Pwesto. Kapangyarihan. At ang oportunidad na iyon, hawak ngayon ni Adrian. Si Lucas Durand, ang taong hindi siya pinapansin noon, ay malamang tuluyan ng titingin sa kanya dahil sa koneksyon kay Adrian. Ngayon lang siya nakakita ng ilaw sa dulo ng madilim niyang karera. Pagkatapos ng lahat, humarap si Adrian kay Ivan Blanc. Nag-enjoy ka ba sa palabas ngayong gabi? Nagulat si Ivan. Napalunok. Hindi niya maisip kung paano sa loob lang ng isang gabi, ang taong dati iniinsulto ng marami, ay ngayon pinatatakbo ang lungsod sa isang salita. Kahit ang mga hari sa underworld ng Nanjang ay lumuluhod sa harap niya. Nanginig ang puso ni Ivan, at agad siyang yumuko. Nasiyahan ako. Lubos akong nasiyahan. Tumango si Adrian. Ihahatid kita pabalik sa Jade Garden. Pero, sisingilin kita ng 2 milyon para sa kabawasan. Mula ngayon, ang kinabukasan mo, nasa kamay mo na. Halos maiyak si Ivan sa takot at tuwa. Adrian, mula ngayon, ako'y aso mo, kabayo mo. Gawin mo man akong alipin, wala kang maririnig na reklamo. Susuklian ko ang lahat ng kabutihan mo, kahit ibuwis ko ang buhay ko.
Tumango si Adrian Laurent, ang kanyang mga matay malamig ngunit matalim, at marahang nagsalita, unahin mong pagalingin ang sugat mo. Kapag ayos ka na, pamahalaan mong mabuti ang Jade Garden. Kung may iba ka pang kailangang gawin, ako na ang magsasabi. Sa sobrang tindi ng damdamin, halos mangiyak-ngiyak na sumagot si Ivan Blanc, susundin lahat ng sasabihin mo, kahit anong oras, kahit sa oras ng kamatayan. Bahagyang tumigil si Adrian, tumingin ng diretso sa kanya, saka muling nagsalita, isa pa, tungkol sa lahat ng nangyari ngayong araw, huwag na huwag mong babanggitin sa kahit sino. Ayokong malaman ng iba kung sino talaga ako. Naiintindihan mo. Mabilis na tumango si Ivan, halos hindi na makahinga sa kaba. Naiintindihan ko. Hinding-hindi lalabas sa bibig ko. Kahit anong mangyari, kahit ikamatay ko pa. Huminga ng malalim si Adrian. May bigat sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lihim na kailangan niyang pasanin. Mag-aayos ako ng 2 nurse para alagaan ka. Ingatan mo ang sarili mo. Aalis na ako. Pag-uwi niya sa bahay, walang anumang bakas ng tensyon sa kanyang mukha. Tahimik siyang dumiretso sa kusina kung saan naghahanda si Elise ng hapunan. Ngunit sa kabila ng ngiti ni Elise, pinili ni Adrian na manahimik. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanyang asawa. Ang totoo, habang kaunti ang nalalaman ni Elise, mas ligtas siya. Kinabukasan, habang namimili siya ng grocery, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Saglit siyang natigilan. Pagtingin niya, si Juliet Montroy ang tumatawag, ang makapangyarihang tagapamahala ng Maison de Sante, at anak ng prestihiyosong pamilyang Montroy. Bakit kaya siya tumatawag? Tanong ni Adrian sa sarili habang sinasagot ang tawag. Mr. Laurent? Wika ni Juliet? At may pag-aalangan sa tinig nito, patawad, naglakas loob akong istorbohin ka. Sana'y mapatawad mo ako. Napakunot noo si Adrian. May problema ba sa bote na inayos ko? Hindi wala. Agad na sagot ni Juliet. Iba ang dahilan ng tawag ko. Kung ganoon, sabihin mo na, mahinahong sagot ni Adrian, bagamat may bahid ng tensyon sa kanyang tinig. May nakita kasi akong isang sinaunang Jade, paliwanag ni Juliet. Sabi ng nagbebenta, may kapangyarihan daw ito, nakapapawi ng isip, nakapagdudulot ng swerte, at nakapagtatiboy ng masasamang espiritu. Pero hindi ko alam kung totoo, kaya naisip kitang lapitan. Tahimik si Adrian sandali. Ngunit sa loob-loob niya, umaalab ang kuryosidad. Ang 9 Secrets of Heavens na nakuha niya kamakailan ay may mga tala tungkol sa ganitong klaseng espiritual na kayamanan. Posible bang may katotohanan ito? Bulong niya sa sarili. Kaya sa huli sumagot siya, sige. Sasamahan kita. Bamantong hininga ng may ginhawa si Juliet. Salamat. Susunduin kita bukas ng alas 8 ng umaga. Kinabukasan. Dumating si Juliet ng eksakto sa oras, sakay ng isang itim na luxury car. Pagkakasakay pa lang ni Adrian, agad nagsalita si Miss Juliet, may halong pagkabahala sa tinig. Mr. Laurent, maraming tao ang interesado sa Jade na ito. Ilan sa kanila ay mga kilalang negosyante at eksperto sa Nanjing City. Natatakot akong hindi ko ito makuha. Ngunit tumingin lang si Adrian sa kanya, kalmado at kumpiyansa. Wala sa dami ng kalaban ang laban. Ang mahalaga, kung totoo ang halaga ng bagay. At naniniwala ako, kung gusto mo talagang makuha ang kayamanang ito, huwag kang magpapaawat. Ipaglaban mo. Napangiti si Juliet, ngunit hindi na itago ang tensyon sa kanyang mga mata. Totoo yan. Pero sa totoo lang, ang Nanjing City ay puno ng mga nakatagong dragon at tigre. Sa likod ng mga kilalang pangalan, may mga lihim na mas malalalim pa. Tumingin siya kay Adrian, at may bahid ng paghanga sa tinig niya. Gaya na lang ng bagong chairman ng Alter Group. Sa ngayon, mas makapangyarihan pa siya sa buong pamilyang Montroy. Ngunit walang nakaalam kung sino talaga siya. Muling napalalim ang tingin ni Juliet. Gusto ko sanang makilala ang taong iyon. Pero sobrang misteryoso niya, hindi ko maabot. Hindi na kumibo si Adrian. Ngunit sa kanyang puso, isang malamig na ngiti ang unti-unting nabuo. Tama ang sinabi ni Juliet Montroy. Alam niyang hindi basta-basta ang bagong chairman ng Alter Group. Sino nga ba ang kayang bumili ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso nang hindi man lang nagpapakita sa publiko? Halatang hindi lang Alter Group ang nasa likod niya, may mas malawak, mas makapangyarihang mundo pa siyang kinabibilangan. Sa kabilang banda, ang pamilyang Montroy ay unti-unting nawawala sa ningning.
Ngunit ang hindi alam ni Juliet, ang lalaking matagal na niyang gustong makilala at makasama sa parehong entablado ng kapangyarihan, ay naroon na, tahimik na nakaupo sa tabi niya. Isang lihim na parang apoy sa ilalim ng yelo. Si Adrian Laurent ay likas na tahimik. Maikli lang kung sumagot, at tila laging may takip ang tunay niyang damdamin. Hindi siya basta mapipigan ng impormasyon. Walang bahid ng pagmamadali, ngunit may dalang bigat ang bawat katahimikan niya. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Juliet, at maya-maya pa'y huminto sila sa isang looban malapit sa ilog. Tahimik at elegante ang lugar, mukhang simple at walang yabang, ngunit sa loob nito ay parang may tagong paraiso. May mga lumang tulay, dumadaloy na tubig, mga hardin at pavilion na mistulang inukit mula sa isang sinaunang larawan. Pagkababa nila, sinalubong agad sila ng isang espesyal na tagapag-ayos, at inihatid papasok ng looban hanggang marating nila ang main lobby. Sa isang silid na may dekorasyong Chino, nandoon ang isang bilog na mesa na yari sa mahogany, pinalilibutan ng mga upo ang pang-grandmaster. Lahat ng detalye ay sumisigaw ng kapangyarihan at kasaysayan. Nang makita sila, isang matandang lalaki ang agad na tumayo, si Old Master Chu, isang kilalang master. Miss, dumating na po kayo, bati nito kay Juliet. Bahagyang namula si Juliet, marahang tumango. Master Chu. Ikaw rin pala ay narito. Ngumiti ang matanda. Narinig kong pupunta ka, kaya naisip kong mas makabubuting ako na mismo ang mag-asikaso. Tumango si Juliet at ipinakila si Adrian. Siya si Adrian Laurent. Si Old Master Chu ay matagal ng appraiser ng pamilya namin. Ipinadala siya mismo ng pamilya, kaya doble ang ingat niyan, takot magkamali. Walang imek si Adrian, tumango lamang bilang paggalang. Ngunit napakunot ang noo ni Old Master Chu habang tinatitigan si Adrian. Ito ang appraiser na tinukoy ng panganay. Mukhang bata pa masyado. Marunong ka na bang mag-appraise sa ganyang edad? Sa tabi niya, isang lalaking may asul na kutis ang humalaklak. Nagpapahawak ka na pala ng kamay sa batang lalaki. Wala na bang ibang tao sa pamilyang Montroy? Gusto mo bang pahiram ko kayo ng tunay na appraiser? Hahaha. Tumigas ang mukha ni Juliet. Christoph Balmont, huwag mong kalimutan, nasa Nanjing City tayo ngayon. Hindi ito Haicheng. Hindi mo teritoryo rito, kaya wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Nagkibit balikat si Christoph, tila walang pakialam. Tila may mga kuko ang batang babae ng Montroy. Ayos din. Ano ba naman kayo, singit ng isang lalaking may edad na nakaupo sa silangan ng mesa, nakasimangot. Negosyo ang dahilan natin dito, hindi away. Kumalma kayo. At itong binatang ito, upo na rin tayo't magsimula na. Napairap si Juliet bago marahang umupo, halatang pigil ang inis. Tahimik namang sumunod si Adrian. Pagkaupo niya, lumapit si Juliet at ibinulong sa kanya, ang lalaking yan na si Christoph Balmont ay dati raw pinakamayamang tao sa Haicheng. Yung katabi niya, si Marcel Goon, isang sikat na feng shui master. Yung nagsalita kanina, si Henry Chin, pinuno ng pamilyang Chin dito sa Nanjing. Malapit sila sa isa't isa. Doon lang napansin ni Adrian si Christoph, na nakaupo sa tabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng turquoise na Thompson suit. Ang matanda ay may puting buhok at presensyang parang hindi pangkaraniwan, parang espiritu ng isang immortal. Nakapikit ito, hindi ba mabati, ngunit ramdam mo ang impluensya at kapangyarihan niyang bumabalot sa paligid. Tahimik si Juliet matapos magsalita. Bagaman may bumabagabag sa isipan ni Adrian, hindi na siya nagtanong pa. Sa lugar na ito, mas mapanganib ang mga salita kaysa katahimikan. Ilang sandali pa, isang matabang lalaki na may mamahaling kasuotan ang ngumiti at tumayo mula sa kabilang dulo ng mesa. Kung tapos na kayo sa drama, pwede na tayong dumiretso sa punto. Lahat kayo ay may kanya-kanyang pangalan at yaman. Walang silbi ang patagalan dito. Umirap si Henry Chin, malamig ang boses. Kung totoo ngang may kapangyarihang espiritual ang bagay na yan, kayang ayusin ang feng shui, gawing kalmado ang enerhiya, at palalimin ang konsentrasyon, wala akong pakialam kahit magkano pa ang halaga. Pero kung kalokohan lang yan, huwag nyo akong subukan. Muling sinulyapan ng matabang lalaki ang binata bago ilagay sa mesa ang isang simpleng kaong kahoy. Sa loob ng kahon ay isang piraso ng pulang jade na kumikinang, tulad ng dugo, na may sinaunang estilo. Pagkalabas pa lamang nito, agad na naramdaman ng lahat na napuno ng mainit na atmosfera ang buong bulwagan. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Henry Chin, isang sigla ang sumikat sa kanyang mga mata, tanda ng matinding interes. Lumingon si Juliet Montroy at tinanong si Old Master Chu, Master Chu, ano sa tingin mo ang jade na ito?
Sandaling tinitigan ni Old Master Chu ang Jade, at sa bawat segundo ng katahimikan, tila may bigat na dumapo sa kanilang mga puso. Tumango siya at nagsalita, wala namang siguro problema. Isang dagwang Jade mula pa sa dinastiyang Thompson, at sa unang tingin pa lamang, makikita mong inalagaan ito ng isang mabuting monghe sa mahabang panahon. Tumango si Juliet Montroy, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng alinlangan. Nang hindi pa siya nakakasagot, lumingon siya kay Adrian Laurent. Ano ang masasabi mo rito, Mr. Adrian? Ang lobby ni Adrian Laurent ay nanliit, ang kanyang mga mata ay sumilay ng malamig na determinasyon. Peke, sagot niya, na parang tinadtad ang katahimikan ng bulwagan. Umirap si Old Master Chu at sumigaw, ang tinig niya ay puno ng galit at pagkadisgusto. Bata ka pa, saan mo nakuha ang lakas ng loob na magsinungaling sa harap ng napakaraming tao? Si Marcel Goon, na nasa tabi ni Christophe Balmont, ay dumilat din, tumangala, at nagtanong, pwede ko na bang simulan? Habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, may halong paghamak na tumawa ang matabang lalaki at sinabi, Mr. Goon, pinaglalaroan mo ba ako? Hindi mo ba naiintindihan ang Jade? Ang normal na Jade ay hindi matutumbasan. Ang akin ay dagwang Jade mula pa sa dinastiyang Zhou. Natigilan si Marcel Goon sandali, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na itago. Tumugon siya, nagulat ako. Pagkatapos, lumapit siya sa gilid ng sinaunang Jade at maingat na pinagmasdan ito, tila sinusubok ang bawat detalye ng Jade na inihain sa harap nila. Maya-maya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya at nagsalita. Kung galing nga ito sa dinastiyang Zhou, hindi ko alam, ngunit inaayos nito ang feng shui at pinapakalma ang isipan. Tunay nga ito. At nang marinig ang kanyang mga salita, parang isang kislap ng liwanag na pumutok sa dilim. Agad na uminit ang mga puso ng lahat, ang matinding tensyon ay sumangga sa kanilang mga katawan. Para sa kanila, hindi mahalaga kung anong kasaysayan ang taglay ng Jade. Ang pinakamahalaga ay ang papel na ginagampanan nito sa kanilang mga buhay. Ngumiti si Old Master Chu, ang kanyang mata ay kumikislap sa kaligayahan, si Marcel Goon ay isang matalinong tao rin, hindi tulad ng mga tao na walang kakayahan at mapagpanggap. Nang marinig ito ni Juliet Montroy, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya kay Adrian Laurent. Ang tingin niya sa binata ay puno ng pag-aalinlangan. Mukhang bata pa siya. Maaaring may mga nagawa siyang mahahalagang bagay sa pagpapanumbalik ng mga kultural na labi, ngunit sa larangan ng pag-alam sa mga antik, malayo pa siya sa mga matatanda. Nang makita ito ni Adrian Laurent, umiling lamang siya. Hindi niya na kailangan pang magsalita ng marami. Ang mga tao ay handa ng magpalinlang, at hindi na niya kailangang pigilan pa ang kanilang mga ilusyon. Nang makita ng matabang lalaki na natapos na ang pagsusuri, isinara niya ang kahon at ngumiti ng malupit, dahil nasuri na ang bagay, mga kaibigan, oras na ba para magpresyo? Bago pa siya makapagsalita, nauna na si Henry Chin at sinabi, magbabayad ako ng 100 milyon. 130 milyon, sabi rin ni Christophe Balmont, ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa at sigla. Nang makita na tahimik si Juliet Montroy, tinanong ng matabang lalaki, nasaan si MS Montroy? Tinutok ni Juliet Montroy ang mga mata kay Adrian Laurent. May alinlangan sa kanyang mga mata, hindi siya makapagdesisyon. Nang makita ang pag-aalangan ni Juliet, nahihiyang bumulong si Old Master Chu sa kanyang tenga. Miss, tiyak na isang kayamanan ito. Ang tinatayang halaga ay nasa 300 milyon. Kung makuha mo ang 200 milyon, malaking kita na ito. Medyo nag-alinlangan si Juliet Montroy. Lumingon siya at sinulyapan si Adrian Laurent, ngunit nakita niyang tila walang pakialam ito, hindi malungkot ni masaya. Ang mga mata ni Juliet ay nagbigay ng isang malupit na tanong sa sarili. Malamig na tinitigan ni Old Master Chu si Adrian Laurent. Alam niyang naapektuhan si Juliet Montroy ng binata, kaya't hindi siya humingi ng presyo. Sinabi niya, kanina, sinabi ni Mr. Adrian Laurent na peke ang sinaunang Jade na ito. Gusto ko talagang malaman kung paano niya ito napagpasyahan. Tingnan natin kung paano magdesisyon si Mr. Adrian Laurent. Kung magsasalita ng kalokohan si Adrian Laurent mamaya, malalaman ni Juliet Montroy na hindi totoo ang sinabi ng binata, at makakampante na siya sa pagbid. Ang mga tao ay nagsimulang magbulong-bulungan. Alam ba niya kung ano ang Jade? Huwag kang maiyang lumapit. Oo nga, kailangan niyang magsasalita siya dito. Kung ayaw niyang bumili, huwag niya sayangin ang oras ng lahat.
Habang nakikinig sa mga pang-iinis ng lahat, si Adrian Laurent ay interesado lamang na tinitigan si Old Master Chu at nagsabi ng malamig, sigurado ka bang gusto mong malaman? Siyempre. Sabihin mo. Matigas ang boses ni Old Master Chu habang nakatitig ng matalim. Tumango siya at malamig na ngumisi. Gusto ko ring makita kung paano mo niloloko ang mga inosente at walang muwang. Ngunit hindi natinag si Adrian Laurent. Bahagyang ngumisi, may halong pangungot siya sa labi. Ayokong ilantad ang kalokohan nyo, pero dahil hindi kayo tumitigil sa kakakulit, wala na akong magagawa. Kalokohan. Singit ni Marcel Goon, may panginginig sa tinig. Ibig mong sabihin, lahat kami, nadaya mo. Ang dating malamig at disente niyang itsura ay napalitan ng iritasyon. Sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit walang alinlangang sumagot si Adrian, titig na titig sa kanya. Ikaw ang pinakatanga sa lahat ng naririto. Lintik ka. Sumigaw si Marcel, biglang tumayo at nagbabanta. Bata, gusto mong pumatay o gusto mong mamatay? Ngunit hindi siya nilingan ni Adrian. Imbes, ibinato niya ang kanyang salita na parang sibat. Ang tunay na Jade ay may dangal. Ikaw. Isa kang bulok na manghuhutot. Pagkatapos ay itinaas niya ang Jade. Ang batong ito. Hindi ito isang dagwang pamana mula sa dinastiyang Zhou. Walang mongheng nag-alaga nito. Isa lang itong piraso ng pinong topaz mula sa Hachon. Maganda nga, pero ang halaga. Wala pa sa kalahating milyon. Mga kabalbalan. Sigaw ni Old Master Chu, nang gagalaiti. Hindi mo ba nakikita? Kulay pula ang Jade. Hindi pa rin natinag si Adrian. Tila ba mas lalo pa siyang lumalim. Ang pulang kulay ay dahil sa manganese ore. Submanganate. Wala yang kinalaman sa dugo ng monghe. Nababad lang yan sa kemikal. Tahimik na bumalot sa paligid ang tensyon. Iyong init na nararamdaman namin. Tanong ni Henry Chin, seryoso, kunot ang noo. Umiling si Adrian. Hindi yan init. Psychedelic effect yan. May damo mula sa Africa, giniling ang rhizome, hinalo sa tubig, at sa loob ng 6 na buwan, binabad dyan ang jade. Kaya parang may aurang init, pero ilusyon lang. Peke. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid. Isa-isa silang napatingin sa Jade, sa sarili, sa isa't isa. Parang may napigtas na sinulid ng panlilinlang. Anong kabaliwan yan? Biglang sigaw ng matabang lalaki habang hinampes ang mesa. Niloloko mo lang kami. Ngunit sumabat si Christoph Valmont, tahimik pero matalim ang boses. Maari bang mahiram ang Jade, kahit saglit lang? Pawis na pawis ang matabang lalaki. Namumula ang mukha, nanginginig ang kamay. Mainit lang dito, huwag kayong maniwala sa batang yan. Isa siyang manloloko. Talk. 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 Maingat na kinatok ni Henry Chin ang mesa gamit ang daliri. Malamig ang tinig, pero bawat salita ay parang yelo na dumudurog sa paligid. Pagkatapos ng apoy, kung may epekto pa, babayaran ko. Pero kung wala na, alam mo na ang kahihinatnan. Kahit anong problema ng pamilyang Chin ngayon, hindi ibig sabihin na pwede kaming apak-apakan. Tumayo si Juliet Montroy, matuwid ang tindig, malamig ang mga mata. Kung mali si Mr. Adrian Laurent, walang mawawala sa inyo. Pero kung tama siya, magsisimula kang managot dito ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang matabang lalaki. Hindi niya kayang banggain ang tatlo. Ang buong palabas na ito, plano nilang lokohin si Juliet, makakuha ng milyon-milyon, at hatiin ang tubo. Si Old Master Chu ang utak ng lahat. Ngunit hindi nila inaasahan ang isang Adrian Laurent na sisire sa buong kwento. Sa totoo lang, hindi talaga eksperto si Adrian sa Jade. Pero sa oras na tinignan niya ito, parang biglang may boses na bumulong sa kanyang isip, mga detalye, mga sekreto, mga sagot, lahat ay lumitaw. Isang misteryosong kaalaman na parang itinanam sa utak niya. 9 Secrets of Heavens. Isa pala ito sa mga kakayahang unti-unting gumigising sa kanya. Tahimik ang lahat. At sa gitna ng katahimikan, ngumisi si Adrian. Hindi ang ngising masaya, kundi ngising nanunukso, ngising mapanlin lang. Ano? Tahimik ka na ngayon? Tanong niya, malamig. May bumabagabag ba sa konsensya mo? O baka naman, natakot ka lang, dahil alam mong nahuli ka na. Nagpapalit-palit ng kulay ang mukha ng matabang lalaki. Mapatla. Asul. Pula. Puting muli. Ngunit wala siyang masabi. Wala siyang magawa. At sa oras na iyon, alam ng lahat. Tapos na ang laro. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.